Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroon po akong bisita kanina mula pa po diyan sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ito po ang aming picture kanina. Hindi ko na lamang siya na-interview kasi nga po medyo umuambon-ambon kanina at marami po talagang mga customers po na dumayo dito po sa Autorans. At ito nga po yung ilan. Ayan, pakitignan nyo po yung mga pictures nyo. Yung mga nakausap ko kanina. Mahaba ang mga kwentuhan, maraming mga problema yung mga sasakyan nila. At yun nga po ang isa sa ginagawa ko dito. Kung kayo po ay mapupunta dito sa Autorans, sa buong maghapon, yung pagkausap ko po sa mga customers at pagpapaliwanag ko po sa kanila kung ano yung mga dapat gawin doon sa kanilang mga sasakyan. Ngayon, dito po sa customer ko po na ito na galing ng Gabaldon, Nueva Ecija, 30,000 pesos na po ang nagagastos niya sa kanyang clutch assembly. Matigas pa rin ang kanyang clutch at nagdadrag. Yun, nagdadrag. Hindi po yung naggagamutan, nagdadrag po yung kanyang sasakyan. Nag-aaway na raw silang mag-asawa. Kaya po, ang sabi po ng kanyang asawa, bakit hindi mo padalin yan diyan sa Antipolo? Kung saan nakikita ko na nanonood ka palagi ng kanyang mga vlogs. Kaya nga po, madaling araw pa lang kanina, alas 5 ng madaling araw, kausap na niya si paring Charlie, yung ating transmission expert sa automatic transmission. Magkausap na sila kanina umaga dahil nga po napakaagang dumating dito kanina nitong customer ko po na ito. Ngayon mga kapatid, ito po ang problema. Kaya hindi maayos-ayos yung kanyang manual transmission. Kasi nga po, tulad po ng mga vlogs na ipinakita ko na po sa inyo nitong mga nakaraang panahon, no? Nakaraang taon pa siguro, kapag po ang yung sasakyan ay Toyota, no? Mayroon po talagang tamang replacement ng clutch assembly niyan. At iyon nga po ay yung Aisin. Kapag naman po ang sasakyan mo ay Isuzu, ang clutch replacement po niyan ay XCD. Ngayon sa Mitsubishi, ganun din po ang dapat na ilalagay mo, XCD. Kasi ganyan po, sa Honda naman ang inilalagay ko, FCC. At yung iba naman, tinitignan ko po yan sa libro, kung ano yung tamang replacement ng kanyang clutch assembly. Ngayon, ito pong customer ko na ito, ang daladala po niyang sasakyan ay L300 na modelo. So Euro 4 na po ito. At ang nakalagay na clutch assembly sa kanya ay Aisin. So doon pa lang sa Gabaldon, Nueva Ecija, ang dami niya nang napuntahang mga mekaniko doon. 3 nga po, ako ipang-4 kanina. Hindi naman sinasabi na, sir, wag mong lagyan niya ng Aisin kasi ang bumibili yata ng pyesa ay itong may-ari. So ang binibili niya ay Aisin. Kaya kanina, pagdating dito sa amin, may dala-dala pa rin siyang Aisin. Sabi ko, sir, pasensya ka na. Hindi ko ilalagay yan. Hindi ko ikakabit yan dahil hindi iyan ang tamang replacement ng clutch assembly mo para sa iyong Mitsubishi na engine. Ang dapat sa iyo ay XCD. So yun po, pinalitan namin ng XCD, pumayag siya, hindi na niya ako napuwersa na ilagay yung Aisin na binili niya. Wala po kaming inilagay na Aisin, nirepace po namin ng kanyang flywheel at isinalpak yung mga bagong XCD at tapos na po ang problema niya. Ngayon ito, sa pagre-repace po ng flywheel, meron po talagang diskarte dyan. Si Engineer Tolitz, yan po ang kanyang pinagkadalubhasaan, yung pagre-repace ng flywheel. Kasi po, pagdating pa lang ng customer dito, tatanungin na namin yan, kung ano ang problema. Pag sinabing nagdadrag at wala namang issue sa tigas at lambot ng pedal, ng clutch, so hindi niya na yan babaguhin yung diskarte. Kung ano yung nakita niyang flywheel, kung ano yung inabutan niya, i-repace lang niya yan, papantayin niya. Pero kapag ang inyong problema ay matigas ang inyong clutch, may diskarte po sa pagre-repace ng flywheel. Meron kasing gitna yan, yung pinapatungan mismo ng clutch lining. At yung outer part naman nun, yung outer diameter, iba rin ang kapal, no, nung ating flywheel. Iba yung surface nun. Medyo nakaangat yung mismong pinapatungan noong clutch lining. Iyon ay para kapag pinress yan ng pressure plate, mapapansin nyo yung mga diaphragm nun ay pumapantay na ganon. Ngayon, nagiging matigas po ang isang clutch kapag na-press na nung pressure plate, yung lining, at hindi pa rin siya nakapantay na ganon, matigas yan, sigurado. Ngayon, para iyan po ay pumantay na ganon, yung ang mga diaphragm niyan, yan po ang diskarte dun sa pagre-repace ng flywheel. Medyo babawasan niya yung outer part, at yung gitna ang medyo mataas, para po talagang mapepress nung pressure plate, yung lining, at ang tendency po nun, gaganyan po yung mga diaphragm nun.
At kapag ganito na ang posisyon niya, kapag yan ay itinulak ng release bearing, at saka nung fork at nung pedal, kapag itinulak yan, tutulak na ganon at aangat naman po yung pressure plate at magiging free na yung inyong clutch lining. So, ganun po ang mangyayari. Kaya yun ay malambot lang dahil konting apak mo lang angat na. So, hindi ka talaga magkakaproblema. Hindi mapapagod ang iyong mga paa. So, in short, tapos na po ang problema nitong L300. Ito, ulitin ko yung picture namin. Nakalimutan ko po kasi ang pangalan niya. So, ayan po siya. Masaya na po siyang umuwi. Diyan sa Gabaldon, Nueva Ecija, 6 na oras daw po ang biyahe diyan kapag walang traffic. Mag-ingat ka po sa biyahe. Malamang ngayon ay nandiyan ka na sa parting Bulacan, no? Mag-ingat ka po sa pagbibiyahe mo. Mga kapatid, meron pong nag-comment dito sa nakaraang vlog ko at ang sabi po niya, ako daw po si Madada. Ito na naman si Madada. Hindi ka naman mekaniko. Hindi ka naman nagbubuo ng makina. At lagi ko na lang daw sinasabi na ako ang nagpalit, ako ang nag-alis, ako ang bumuo, ako ang gumawa. Yan po yung sinasabi niya sa akin. Alam niyo mga kapatid, dito po sa Autorans, kung kayo po ay nakapunta na dito sa aming shop, pati doon sa department ng automatic transmission, pati doon sa pangatlong kantong layo sa amin sa Department of Fabrications. Ayan. At meron pa po kami sa Kinta, yung aming Department of Imported Vehicles, yung mga makina, BMW, Ford, at kung ano-ano pang mga imported na mga sasakyan, doon po ginagawa sa baba. Doon po ang aming overhaul. Ngayon ito, lahat po dito sa Autorans ay ako. Ako ang desisyon. Ako ang umiikot-ikot dito. Pati sa pagpirma ng kung anong dapat pirmahan. At kung may bibiling pyesa, lahat dadaan sa akin yan. Lahat ng problema, lahat ng mga kailangan gawin, ako, dadaan po sa akin yan. Pati ang mga customers, kapag nandito na po sila, ako at ako lang din po talaga ang kinakausap nila. Dahil lahat po ng mga issues, lahat po ng mga dapat gawin sa kanilang mga sasakyan, kung aabutan nilang ako ay libre at wala akong ibang kausap, ako mismo ang magche-check up ng kanilang sasakyan. Ganyan po ang trabaho ko dito sa Autorans. Lahat, walang matatangi. Ako at ako lang po. Yan. Kaya nga po, kung mapupunta kayo dito sa shop, pagdating nyo, pagpasok nyo pa lang dyan sa gate, nandito yung upuan ko na to. Hindi po ito opisina. Ito pong nasa harapan ko ay puro mga sasakyan na yan. Nakatingin po ako sa lahat ng ginagawa dito. At kapag may problema ang aming mga mekaniko, ako po talaga ang lalapitan nila para magtanong kung ano ang kanilang dapat gawin. Kasi po dito, spoon feeding po kami. On the spot, itinuturo namin yung mga problema na hindi pa nila na-experience. O ito mga kapatid. Marami kaming mga magagaling na mekaniko. Yung pinakamagaling na automatic transmission specialist, si paring Charlie, si paring Arvin, at yung partner ko, si paring Ner or Ren. No? Lahat po yan ay kami ay nag-uusap-usap at lahat sila ay dumedirekta sa akin at pinag-uusapan namin, tinotroubleshoot namin lahat ng mga problema. At kapag meron kaming na-encounter na problema na hindi pa talaga namin alam gawin, ayan, pinag-aaralan po namin yan. At ako po, ang leader, ako po ang numero 1 na nangunguna dyan. Ngayon, dahil sa lahat naman ng tao dito sa Autorans, yung mga helper, mga junior mechanics, lahat po sila ay reporting sa akin. Every time na may gagawin, pag hawak na nila ang JO, papakita nila sa akin, sir, ito po ang mga gagawin dito. O kaya mo yan, sige, kaya mo yan. O ito, hindi ikaw, ha? Bigay mo to kay ganon. Kasi yung isang sasakyan, maraming sira, maraming problema, at hindi naman lahat ay ibibigay natin sa isang mekaniko. Para bumilis yung trabaho, kung ano man yung mga nandoon sa job order, titignan ko yan, at ito kay ano mo to pagawa, ha? Kasi mga kapatid, alam nyo kung bakit? Kapag hindi ako ang nag-utos, hindi sumusunod yung iba. Kailangan talaga meron akong instruction. Ganun po ang nangyayari. Kaya may mga customers dito darating, sir, yung tulad yung kanina, yung ABS ko, parang meron minsan umiilaw, minsan hindi umiilaw, o nawawala-wala naman. O di tinawag ko si Jaime. Si Jaime, electrician, at marunong na rin sa pagmemekaniko. So tinawag ko siya, tingnan mo nga yung ABS ni sir, baka maluwag yung sensor. O tinignan nga niya, medyo nakapalupot yung wire at maluwag yung tornilyo ng sensor. Adi, tapos na. Ngayon, kung ibibigay mo yon sa hindi naman marunong din sa electrical, baka malito. Kaya po hindi natin inilalagay. Kaya dito po sa Autorans, ako lahat ang nakakaalam kung ano ang kakayahan ng aming mga mekaniko.
At dito po mga kapatid, ito, pakita ko sa inyo. Dito po, simula po nitong mga nakaraang linggo, tinuturuan na po namin ng aming mga mekaniko, libre. Tinuturuan namin magbuo ng makina. Ayan, nagbabayad po ako ng extra sa mga magagaling na mekaniko para sila ay turuan magbuo ng makina. Spoon feeding. Isinusubo mismo yung kaalaman. Kaya sa mga gustong matuto, nandyan po sila. Ayan, tignan nyo. Yan po ay libre. Ang nagtuturo dito, yung mga magagaling naming mekaniko na nakakasama rin nila araw-araw. Oh, ayan, tignan nyo po. Oh. Yan ang ginagawa namin dito. Yan ay sa gasoline engine na makina. At yung susunod na pag-aaralan nila ay doon naman sa diesel engine na makina. Yung Toyota na 2L engine na i-overhaul din namin. So dito po, pagdating ng hapon, maglilinis na sila at pagdating ng gabi, may mga naka-schedule po kami kung ano yung pag-aaralan nila. Ang susunod naman na ituturo sa kanila ay kung paano gumamit ng scanner. Kung paano mo malalaman ang problema ng isang sasakyan sa pamamagitan lamang ng scanner at yung eksakto talaga na problema. Marami kasing gumagamit ng scanner, makikita nila merong DTC, may fault na ganon. So hindi mo naman alam kung anong ang hahanapin mong sensors. O, di ba? At hindi mo alam kung bakit siya nagkakaproblema. So dito po kasi sa pagmemekaniko, mga kapatid, hindi ito ordinaryong troubleshooting lang ang gagawin mo. Ang pagmemekaniko po ay pinaghalong mechanical, no? Yan nga yung mga makinang binubuo mo at electronics. So noong araw halos karamihan puro mga mechanical. Kung meron ng mga electronics doon, mga contact points, no? Yung mga yan, mga relay, mga placer sa ilaw, mga switches, lahat yan. No? Yun na yung pinaka-electronics noon. Alternator, pero ang regulator, manual pa rin, mechanical pa rin. So, ngayon po kasi halos lahat puro mga electronics na. Kaya kailangan ang isang mekaniko ay talagang mayroong basic electronic knowledge. Kung wala kang basic electronics knowledge, nako, mahihirapan ka sa mga makina ngayon, sa mga problema ng mga sasakyan ngayon. Kaya ito naman din ay itinuturo po namin sa kanila. Dito po sa Autorans. Instant po kami na kapag ka merong trouble na dumating at hawak nung tao namin yung scanner, ituturo na po namin kung ano yung nare-read nilang mga DTCs. Yan. Ganun po ang aming ginagawa. So, sa pagmemekaniko, mga kapatid, kailangan ng science, kailangan ng physics, at kailangan ng math. Pag hawak mo ang scanner, kung mahina ka sa science at sa physics at sa math, mamumroblema ka talaga. Kasi tulad na lamang ng mga injectors, may mga feedback yan. O, yung mga injectors, feedback ng 1, 2, 3, 4 na mga injectors, kung hindi mo alam kung ano yung feedback na yon at kung gaano kalaki at kung ano yung mga allowable na feedback, hindi mo malalaman ang problema. Na yung palang injectors na nakikita mo doon sa scanner mo, habang ikaw ay nandoon sa stream, sa data stream, may problema na pala. So, ayan po mga kapatid, ang mga itinuturo namin dito. So, physics, ganun din. Yung mga low power na yan, science yan. No? Kapag ka nagkaroon ng low power, pwedeng yung pressure mahina doon sa common rail o kaya hindi makabuga ang iyong mga injectors or meron ka talagang problema doon sa turbo mo o mahina naman ang pasok ng hangin, absolute pressure na yan. So, yan ay science, yan ay physics at kailangan mo ng math para malaman mo yung bang pressure na kailangan doon sa common rail ay naaabot ba nung buga ng pump mo. O, di ba? Kasi yan ay may mga units na mga pressure na yan. Megapascal, so kilopascal. So, yan ang mga kailangan na nalalaman. Hindi po ordinaryo ang pagmemekaniko. Kaya po mga kapatid, kung nakikita man nyo ako na nandito lamang nakaupo dito, inaaral ko pong lahat. Yung mga kung ano-ano man, yung mga issues, kung ano-ano man, yung mga problema na nai-encounter ng mga tao po namin dito sa shop. Ito, sa kinauupuan ko na to, dito sa lamesa ko na ito, lahat ng kaalaman, pati mismo nung pinakabago naming mekaniko dito, yung helper, sabihin mo na, or kahit yung naglilinis ng mga sasakyan dito, may mga natatagong kaalaman yan. At dahil sa ang policy namin dito, lahat ay dadaan kayo sa amin dito, pati diyan sa aming opisina sa finance. No, pati sa purchasing namin, lahat dadaan sa akin yan. Dapat alam ko yan. At kapag kami nakikita ko na mali na nangyayari, nako, kinokall ko kaagad ang attention yan. Hindi ko na hinihintay na magkaroon pa ng mga bulong-bulungan bago ko sawayin or pagsabihan yung mga nakakagawa ng mga konti lang naman ng mga pagkakamali. Kasi pagka iyan ay pinabayaan mo, lumalaki yan.
So, dito, yung mga kaalaman nung pinakamagaling naming mekaniko, hindi pwedeng hindi niya i-share yan. Kasi ako naman ang nagiging daanan ng mga kaalaman na yan. At yung nalalaman ko, pinagkukunek-connecta ko pa yan para maituro ngayon dito sa mga tauhan namin. Ngayon ito mga kapatid, yun na kasi ang usapan. Kasi po ang Autorans ay, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil kami po ay palaki na po ng palaki. Kaya po, ginawa na namin itong mga trainings na yan, yung mga seminars na yan, para sa mga tao namin, para maging mas productive po sila. At kung ano't ano man ang mangyari, ay meron po silang natutunan, meron silang maiuwi na kaalaman, at kung sakali man dumating sila sa punto na gusto na nilang umalis sa Autorans, magtatayo sila ng sariling shop. Why not? No? Ang importante diyan, makakabuhay ka ng pamilya mo at mayroon kang natutunan dito sa Autorans. Ngayon, inaayos na lamang namin yung iba pang mga trainings, mga seminars namin. Mag-i-invite din ako ng IT expert para ituro naman yung ibang mga bagay tungkol sa IT na konektado po sa aming mga pagmemekaniko. Ngayon, pagdating sa automatic transmission, nandyan si paring Charlie, si paring Arvin, overhaul, injection pump, injectors, lahat na. Lahat kaya nilang gawin. Magagaling na mga tao. Si paring June, yung aming isang mekaniko. Marami kaming mekaniko po ngayon dito na talagang mga bihasa. So, yan po ang style ni Autorans. Makasama ko yung mga magagaling na tao at makapagserbisyo po kami sa inyo. At kami naman po ni paring Ner, ito ay partner ko, hindi lamang dito sa shop, partner ko rin doon sa aking production. So, umasa po kayo na lahat po ay gagawin namin para kami po ay makatulong. At kasama naman doon sa aming pag-unlad ay makatulong din kami sa mga tauhan namin na umunlad din po sila, hindi lamang sa dahil sa sila ay kumita ng pera, kundi umunlad po yung kanilang mga kaalaman. Ngayon, ang hinihintay po ni Autorans, eto po, kung meron po sanang darating sa amin na isang mabait na investors or kahit dalawa, para po ang plano namin na makapag-franchise na ang Autorans sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay mangyari po yun. Kasi kailangan po ng medyo malaking budget para po ang Autorans ay maging isang franchising company na magte-train tayo ng mga tao, susuportahan natin yung mga franchise sa probinsya, yung mga magagaling nating mekaniko, papupuntahin natin. Halimbawa, may bumili sa akin ng franchise na nagtayo sa Cebu, nagtayo sa Davao, nagtayo sa Bacolod, nagtayo diyan sa Bicol. So lahat po yun ay susuportahan ng technical support ng Autorans. At maging yung mga produkto, lahat po yan ay manggagaling sa Autorans. At ito po ang pinaka-importante. Ang inyo pong lingkod ay mananatiling nagbablog para po ipakita namin sa inyo kung halimbawa merong isang franchise diyan sa Mindanao na gumagawa ng sasakyan nyo at medyo nahihirapan sila, tutulungan po natin yan dahil siguradong makakarating po yan sa akin. At kung ano yung kailangan na ibigay nating tulong doon sa franchise na yon, yan po ay ating gagawin. So, yan po ang pangarap ni Autorans. Yan po ang aming inaasam-asam na kung dumating po itong mayaman na investors na tutulong sa Autorans, nako, sana po dumating po kayo. Sana po magkausap tayo at gawin na po natin itong proyekto na to, itong business na to, na ito nga po yung inaasahan natin na dapat ay mataas po ang ating technological know-how para po mas lalong dumami ang matutulungan natin ng mga may problema sa mga sasakyan nila na mga matataas na rin ang technology. At yun nga po, sana po makarating pa rin tayo doon sa mga bagong technology ngayon, itong mga electric vehicles, at yan po ay mapag-aralan natin. Kung malaki na po si Autorans, marami rin po tayong makukuha na magtatrabaho sa atin na mga engineers at mga ITs na matuturuan din natin muna, ito, magmekaniko muna kayo. Ito yung mga dapat nyong gawin. Ayan. At yun namang nalaman nila, yun namang mga nakatago nilang mga kaalaman dahil sila ay mga engineers, sila ay mga ITs, no? Sila ay mga technical people na mga professional ay maia-apply na sa mga pagmemekaniko nitong mga modernong teknolohiya. Ito nga pong mga electric vehicles. Mga kapatid, sana po naging malinaw sa inyo yung pangarap ni Autorans at yung mga ginagawa po namin dito sa Autorans. Pasensya na po kayo sa mga lapses ng mga tao namin, sa mga lapses namin, at yan naman po ay aayusin namin sa mga darating pang panahon, at wag po sana kayong magsasawa na tangkilikin po ang aming shop, ang aming mga kakayahang gawin ng inyong mga sasakyan,
at ito pong channel na Autorans. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.